Magluto na sana ako ng dinner, kaso pag open ko sa freezer, wala na pala itong laman. Sinabi ko naman ito agad sa aking mister. At sabi naman niya ay mamili na lang daw kami ng isda. Kaya sumakay na kami sa aming tricycle, kaso lumampas na kami sa palengke. Nagtataka nga ako kung asan na kami. Dinalaban naman ako sa isang liblib at masukal na lugar. Ano kayong plano ni mister? Medyo kinabahan nga ako ng konti. Kaya tinanong ko yung asawa ko saan niya ba talaga ako dadalhin. Aba, tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Sino ba namang di kakabahan? Kung ano-anong maduduming bagay tuloy ang sumasagi sa aking isip. Sana matuloy. Hoy, marandi. Hindi ko alam, doon pala kami pupunta sa isang fish pan para bumili ng mga hito. Kaso wala yung may-ari, kaya ang sabi ng mga anak niya, mamingwit na lang daw kami kung gusto namin bumili ng hito nila. At dahil wala nga ako experience sa pamimingwit, kaya na-request namin yung anak ng may-ari na tulungan kami sa pamimingwit ng hito. Syempre, sinubukan ko pa ring manghuli. O diba ang taas? Kala mo may nahuli, pero walang nahuli. Kaya sinubukan ko ulit, kasi kailangan kong may maluto ngayong hapunan. Hindi pwedeng umuwi kami ng luhaan. At dahil nga sa medyo matyaga nga tayo sa paghuli ng isda, bandang huli, ay meron nga rin akong nahuli. Ayun yung maniwala. Wait lang kasi kayo. Ayan kinukuha na ng isda yung pain ko. Syempre, pinapakiramdaman ko rin kung nahihila na ba ng isda. O ayan ang laki, diba? Oo, ha? Diba? At sobrang saya ko nga nang may nahuli na kami. Akala ko talaga magugutom na kami ngayong araw. At nang medyo marami-rami na kaming nahuli, ay sumibat na nga kami. As iba nagbayad pala muna kami. Bago kami umuwi at niluto nga itong mga hitong ito. Hanggang dito na lang po muna. Till next time. Salamat!